Ang sabi sa Bible, Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not be faint." Yan po pag-aaralan natin ngayong umaga ito. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Welcome po sa Usapang Born Again. Sa araw na ito, ang Bible po ay babasahin natin at yan po ang tatalakayin natin. Ulitin ko po Isaiah chapter 40 verse 31. Dito po kasi ang pagkakasabi. "But those who hope in the Lord will renew their strength, and they will soar on wings like the eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Binanggit yang agila na yan para sa mga taong nananampalataya, sa mga Kristiyano na kung saan ay naglalaan ng kanilang pag-asa sa Panginoon. Bagamat ito po ay hango sa Old Testament, at initially ang tinutukoy po dito yung mga Israelitang may pananampalataya sa Diyos, umaasa sa Diyos, at ang mga pangungusap na ito na isinulat po ni Isaiah ay nagsasabing kayo na umaasa sa Diyos, magkakaroon kayo ng kalakasan. At ang kalakasang ito'y kagaya ng isang agila. At ngayon, bilang mga born-again Christian, tayo din naman ay umaasa sa Diyos, nananampalataya, at inilagak na natin ang ating buhay para sa Kanya. Kaya tayo mga nananampalataya sa Diyos, umaasa sa Diyos, ay bibigyan ng Panginoon ng panibagong kalakasan na kung saan ay makakalipad tayong muli na ang pakpak natin ay parang mga agila. At yan po ang ating tatalakayin. Bakit agila sa dinabi-dami ng ibon na binanggit? Bakit agila ang nakalagay? Alam mo ninyo, kapag pinag-aralan nyo po kasi ang qualities ng isang agila, mamamangha kayo. At masasabi natin na dapat nga ang bawat isang mananampalataya ay matulad sa isang agila. Okay? Bagamat maraming klase ng agila, may tinatawag na bald eagle, mayroon tinatawag na desert eagle, at saka yung nasa Pilipinas, yung ating Philippine eagle, na mas kilala sa tinatawag na the monkey eating eagle. Well, nevertheless, lahat po ito mga agila. Or sasabihin natin may 7 katangian na kung saan mapa desert eagle sila, mapa bald eagle sila, or mapa Philippine eagle sila, pare-pareha sila ng quality mga ka-worship. At sa mga quality ito, napakagandang makita natin ang kanilang kalidad para nang sa ganon magkaroon tayo ng kapahayagan na ang kalidad nila ay dapat kalidad din ng mga mananampalatayang Kristiyano kagaya mo at kagaya ko. Now, what are the qualities of an eagle that every disciple of the Lord must have? Ano ang mga katangian ng agila na kung saan ang bawat mananampalataya dapat ay tinataglay? Una, the eagles are the king of the birds. Yan po. So, kung ang agila po ay tinatawag na king of the birds, ibig sabihin mataas ang kanyang kalidad. Hindi mo siya pwedeng ihambing sa ibang klaseng ibon sapagkat sa hanay ng napakaraming ibon, ang agila po ang namumukod-tangi at siya ang itinanghal ng king of the birds. Meron siyang royalty. Okay? Ano ba ang sabi ng Bible? Bakit tayo dapat ay matulad sa agila? Sapagkat sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi po diyan, "But you are the chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Lumalabas, dapat parang agila.
na alam mo, ikaw ay hanay doon sa mga tinatawag na royal blood. Okay? Alam mo ninyo mga kapatid, dati po ang national bird ng Pilipinas ay pipit, yung mga Maya. Kaya lang, ang tawag sa atin doon ay pipitsugin. Okay? Buti na lang nung panahon ni President Ramos, binago po yan at tinawag po na ang national bird natin ay haribol or yung Philippine eagle or yung monkey-eating eagle. Bakit po? Kasi maganda po ang kalidad. Na kung tutuusin, pag tinignan mo ang sarili mo, ay hindi ako pipitsugin. Isa akong agila. Bakit? Ay bay, sinabi yan ng Bible that those who hope in the Lord will renew their strength like the eagles. Kaya tandaan mo to mga kapatid, para kang agila na ikaw ay nabibilang sa hari ng himpapawid. You belong to the chosen people, the royal priesthood, holy nation, born-again Christian, a people belonging to God. Tandaan mo yan. That is number one quality of an eagle. Number two, the eagles only eat what they catch alive. Okay? Ano po ibig sabihin? Kapag ang agila po ay lumilipad, okay, mag-ingat ka na kung ikaw ay isang bayawak, manok, unggoy, o kahit na isda na nasa dagat. Sapagkat ito pong agilang ito ay bigla na lang pong bagdadive na ganon at ikaw kahit saan ka makikita ka niya, dadakmain ka niya sapagkat ikaw ay buhay na pagkain. Ibig sabihin, eagles only eat what is alive. They don't eat what is already dead. Hindi ho sila kumakain ng bulok. Hindi sila kumakain ng kurap, mga kapatid. Okay? Hindi sila kumakain ng mga spoiled foods or mga kurap foods. Ibig sabihin, ang kanila pong kinakain ay kanilang pinagtrabahuhan. Ano ang ibig sabihin ng message na to sa atin bilang mga mananampalataya? Pag ikaw ay isang born-again Christian, isa kang mananampalataya, at para kang agila, dapat hindi ka kumakain ng kurap, mga kapatid. Hindi ka nagsaserve sa lamesa na kung saan kakain ng mga anak mo na ang galing at ang pinanggalingan ng mga pagkain ito'y galing sa corruption. Pag ang kakainin lang galing sa masamang paraan, galing sa corruption, hindi ka agila. Isa kang buitre. Ang buitre po ay yung mga ibon na kalbo, walang buhok, at pagkatapos ang kinakain po niyan ay mga patay na hayop. Hindi ganyan ang agila. Ang agila po, kakainin niya, dapat buhay, fresh catch. At pag dinala niya yun, pag dinala niya sa kanyang pugad para pakainin ng kanyang mga anak, ibig sabihin yun ay bagong huli. Hindi kurap, hindi spoiled, hindi panis, hindi galing sa mga patay na pagkain. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang isang mananampalataya, ang born-again Christian ay matutulad sa agila, tandaan ninyo, hindi kayo dapat magpakain sa inyong pamilya na galing ang pera sa corruption. Dahil pag galing yan sa corruption, hindi ka agila. Isa kang buitre. Tandaan nyo yan. Yan po ang quality number 2 ng agila. Number 3 po. Ang number 3, the eagle are focused and they have a perfect visions. Ibig sabihin, nakikita niya na kagad ang kanyang prey. Nakikita niya na kagad yung kanyang papatayin. 1.2 kilometers pa ang layo, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa area siya, nakita niya merong tumatakbo o may lumilipad or may bagay na pwede niya kainin. Pag nag-lock po ang kanyang mga mata, idadive niya na po yan para kanya pong patayin. Okay? Halimbawa, may 8 o 10 rabbit doon. Kaya lang, lugi pag nag-lock ang mata ng agila sa particular na rabbit, patay siya. Bakit po? Meron po siyang perfect vision at nakafocus po ang agila. Ano ang kinalaman natin
dito bilang mga born again Christian, bilang mga mananampalataya. Ang eagle po ay determined. The eagle doesn't mind if you are big, fast, or strong. For them, you are just a food. Isa ka lang pagkain. Ibig sabihin sa buhay natin, tayo po mga kapatid, dapat determined din tayo. Hindi nagsesway ang ating pananampalataya. Lagi tayong nakafocus. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, fix your eyes to Jesus. He is the author and the perfecter of the faith, of your faith. Ngayon, kapag nagbabago-bago ang pananampalataya mo, hindi ka agila. Wala ka sa focus. Ibig sabihin yan, double-minded ka, kagaya po na sinasabi ng James chapter 1, verse 5, 6, 7, at saka 8. Ano po ang sabi ng James chapter 1, verse 5 to 8? If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe, not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind, and that man should not think he will receive anything from the Lord, because he is a double-minded man, unstable in all he does. Tandaan nyo ito mga ka-worship, ang agila po hindi nagdo-double mind. Kapag nakapokus na, kukunin niya na ang isang rabbit o ang isang tiyonggong, huhulihin niya. Kaya bilang mga mananampalataya, tumulad ka sa isang agila. Pag nakapokus ka, ibig sabihin hindi ka dapat magduda. Dapat maniwala ka na inaamin mo sa sarili mo, maa-achieve mo to. Ang pangarap mo, makakamit mo. Bakit? Ganyan ang isang agila. Pag nagdo-double-minded ka, hindi ka agila, kapatid. Hindi ka agila. Kaya kung gusto mong maitulad ka sa isang agila, ang agila laging nakapokus. Ka-worship bilang isang born-again Christian, from now on, start always making focus about your life. Lagi mong tignan kung ano ang kahihinatnan ng iyong kinabukasan. At kung gusto mong magkaroon ng katagumpayan, dapat lagi kang nakapokus sa isang pangarap na paniniwalaan mo makakamit mo sa pagdating ng panahon. Hindi yung, ay, yayaman ba ako? Parang hindi yata ako asenso. Yung ganun, ay, sabi ng James chapter 1, verse 5 hanggang 8, yung binasa natin kanina, pag pabago-bago isip mo, natatangay ka ng kung ano-ano mga kaguluhan, wala ka sa focus. Ikaw ay double-minded. At pag ganyan, hindi ka agila. Hindi mo nakuha ang tatak ng isang agila. That is number 3. Number 4. Alam mo ninyo, eagles, especially the Philippine eagle, yung haribol, yung monkey-eating eagle, yung nakikita natin sa Davao, yung kulay brown na agila, ang pinakamalaking klase ng agila sa lahat. Alam ba niyo na that kind of eagle is very, very, very loyal to their spouses. Okay? They do not intermarry. Napakahirap nilang pagparisan. Halimbawa, sila po ay may naging kasin, kumbaga parang sa tao, may naging kasinta, naging asawa, ganun. Alam mo niya, namatay yung babae. Yung lalaki po, hindi na mag-aasawa. Halimbawa naman, namatay yung lalaki. Yung babae po, hindi na nag-aasawa. May kanyang katangian po ang mga Philippine Eagle, mga kapatid. Kaya alam mo ninyo yung ginagawa po ng ating pong yung parang NGO na nagpaparami ng agila sa Davao. Nilalagay na lang nila sa incubator eh. At sila na yung parang nagkukulture at para maging agila, tapos pinakakawalan nila sa Davao. Bakit po? Kapag ang dalawang agila na pinagsasama mo, may previous na mga spouses, itong dalawang ito, hindi ho yan magsasama. Okay? Napaka-loyal po nila, napaka-faithful nila sa kanilang mga asawa. To the point na pagmatay na, hindi na ho sila nag-aasawa ulit. Bilang born-again Christian, love your wife.
Tingnan niyo po yung asawa ko yun sa likod ko. Kasi para masabing kagaya mo ang isang agila, mahal mo ang misis mo. Ngayon, kung buhay pa ang misis mo, mahal mo siya, pag nawala na siya, hindi ka na mag-aasawa ulit. Okay? Pero sa batas natin, dahil patay na ang misis natin, at biyudo ka na, pwede kang mag-asawa. Yun nga lang, sa agila, hindi na siya mag-aasawa ulit, especially the Philippine Eagles. Okay? Ngayon, mga kapatid, ang masakit nito, baka buhay pa asawa mo, meron ka ng kinukuhang iba. Di ba? Aba, hindi ka agila niyan. Isa kang tandang na naghahanap ng maraming dumalagat ginagawa mong inahin. I hate to say this, pero pag ganyan ang ugali mo, hindi ka agila. Isa kang tandang na parang titila-tilaok lang at nagbibida-bida dahil gusto mo marami kang chicks. Tandaan nyo to mga kapatid, ang agila po, especially the Philippine Eagle, they are loyal to their spouses. Okay? Dapat matulad ka sa isang agila, especially sa mga born-again Christians. Okay? Ang sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 28, Husband, love your wives just as Christ loved the church, and He gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word. Okay? And to present her to Himself as a radiant church without stain, without wrinkle, or without blemish, but holy and blameless. And in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies, because he who loves his wives loves himself. Sinasabi ng Bible na maging loyal tayo. I am talking here to the male folk, tayo mga lalaki. Kung gusto mong matulad ka sa isang agila, mahalin mo misis mo. Okay? Yan po, matutulad ka sa agila sapagkat, especially the Philippine Eagle. Kasi po, ang alam ko, yung ibang agila, nag-aasawa ng iba eh. Pero ang Philippine Eagle, napakahirap paramihin. Kaya nga, nung time po ni Fidel B. Ramos, pinagbawal niya talaga yung hinahunting ang agila. Dahil pag binaril mo ang isa dyan, at yan ay tatay, ang nanay hindi na mag-aasawa. O kung yan ay nanay, ang tatay hindi na mag-aasawa. Paano dadami? Kaya ipinagbawal ho yun, mga kapatid. Kahit po sa Amerika, makukulong ka kapag ikaw ay nalamang nakakuha at nagnakaw ng itlog ng agila. Okay? So that is one of the quality. The Philippine Eagle, or sabihin natin ang eagle, ay very, very loyal to their spouses. Bilang born-again Christian, dapat ikaw ay tapat na nagmamahal sa iyong asawa. Okay? Ano pa? Eagles are responsible parents. Ang mga agila, responsableng tatay at nanay. Bakit ko nasabi? Sapagkat halimbawa po, mag-uumpisa na sila magbuo ng pamilya. Hahanap po sila ng isang mataas na puno, okay? Pero yung mga desert eagle po, sa mataas na bundok po sila, sa may gilid po, doon po sila kukuha ng parang magiging ipupugad nila. Okay? Initially, kukuha po sila ng mga tangkay-tangkay, mga damo-damo, at bibilog po sila doon. At pag nabilog na po nila yung pamugaran, dahil malapit na mga anak ang babae, para madagdagan yung lambot, ang gagawin po ng agila, yung kanya pong dibdib ay ipatutuka niya po yung mga balahibo niya rito, madadagdag po sa cushion ng pugad nila. At pag ito po'y kulang, pati yung lalaki igaganyan din, para yung babae naman tutukain nito para madagdag po yung cushion, at yun po ay magiging higaan ng mga itlog. At mangingitlog po ang babae, lilimliman niya, ang agilang lalaki po ang hahanap ng pagkain, chonggo, ahas, rabbit, o maging yung mga salmon fish na nakikita niya sa ibabaw ng tubig. At siya po ay dadating doon at ipapakain niya sa asawa niya, ipapakain nila sa anak nila. Ganon sila ka-responsible. Kapag ang babaeng agila naman ay naiinip na,
Yung lalaki naman ang naglilimlim ng itlog at ang mga babae naman ang lumilipad. Siya naman ang hahanap ng pagkain at ibibigay naman niya doon sa kanyang asawa, or lalo na pag napisa na po ang mga sisiw at pinapakain na po nila ito ng mga karne na hinuhuli nila. Ano sabi ng Bible? Train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. He will not depart from it. Bakit ito pong Bible verse na sinabi ko? Sapagkat ang agila po ay mga responsible parents. Okay? Pag nakita nila na nakahiga at may pakpak na, ang gagawin po nila, binabawasan na ho nila yung mga balahibo. At pag nabawasan na yung balahibo, maiiwan na po doon yung mga tangkay-tangkay at mga daya-dayami. Ano pat hindi na ho sila higa? Dahil matutusok-tusok na ho sila sa matigas na mga tangkay, tatayo na ho yan. Kapag kaya na po ng agila, sa pananaw ng tatay at nanay, ang mga agila ay lilipad na, isasakay na ho yan ng tatay sa likod. Anak, sakay ka rito. Bakit po? Sakay. Pag sinakay, lilipad po yan. Pag lumilipad po, bigla niya ipapatihulog yung kanya anak at alam pa yun na gano'n. Okay? At pag nakita niya kakaway at malalaglag naman talaga, silang mag-asawa naman ay idadive po ito at kukunin at ibabalik po sa pugad. Iiyak-iyak. Dahil parang sinasabi ninyo ako mahal, hinuhulog niyo ako. Diba? Tapos isasakay ulit. Tapos itataas ulit. Ilalaglag ulit. Hanggang sa yung agila ay lumipad. Pag nakalipad na siya, lilingon siya. Hahanapin niya parents niya. Yung parents niya lalayo na. Pababayaan na siya. May sarili na siyang buhay na gagampanan. Ang galing, di ba? Ganyan po yung responsible parents. Alam mo ninyo, 3 anak ko. Ako po ay nandito sa Antipolo. Nag-asawa na yung 2 ko. Yung panganay ko tumira sa Pampanga. Yung pangalawa ko tumira sa Marilao, Bulacan. Yung kasama na lang namin dito ng asawa ko ay yung aking bunso. Na sa tingin ko, pag nag-asawa ay lalayo din. Kasi po ang training na ito ay ginawa ko sa kanila. Na tinanong ako ng aking biyenan, bakit yung mga anak mo lalayo ng mga tinirhan? Eh sabi ko, yun ang pinili nilang buhay eh. Sabi niya, ba't hindi kayo tulong lang? Kasi po, ang biyenan ko, may malaking bahay. At malaki ang kanyang solar. Inoferan niya ako sa isang lupa doon para patayuan ko ng bahay at titira ako sa compound niya. Hindi ho ako pumayag. Bakit po? Kasi hindi ganun ang agila. Ang agila talaga lumalayo. Ang agila ay bumubukod. Ang agila ay sumosolo ng buhay para matutunan niya ang lahat ng ups and downs, left and right ng mga bagay sa buhay na ito. Yan ang agila. At nung ipinakita ko to sa aking mga anak, nung natutunan nila, sila din nung magsipag-asawa, lumayo rin po sila. May mga apo na ako na inaalagaan. Dinadalaw namin ang asawa ko sa Marilao, Bulacan, at dinadalaw din namin yung isang apo namin sa San Fernando, Pampanga. Okay. Maaluwan po ang buhay nila. Ang totoo, nakabila na po yung aking panganay na panibagong kotse. At ang pangalawa ko po ay may kotse din. Okay? So lumalabas, nagiging maayos po ang buhay nila na hindi kami nag-i-intervene. Sila po ang sumusod ng mga problema nila sapagkat ito po ang tama at nararapat. Hindi yung pinalalaki mo, nagiging bonjing yung anak mo. Na pag inuutusan mo, laging sagot, teka lang, wait lang. Yung pala nagse-cellphone lang, di ba? Ay pag ganyan yan, ibig sabihin, ikaw na nanay o ikaw na tatay, hindi ka agila. Hindi ka responsible parent na kagaya ng isang agila. Ang problema wala sa anak mo. Ang problema kung paano mo siya tinetrain. Palibasa lahat ng layaw niya sinusunod mo. Cellphone na gusto niya binibili mo. At pagkatapos hindi mo inuutusan. Ay mali. Sabi ng Bible sa Proverbs chapter 22 verse 6, parents, you should train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it.
Turuan nyo siya maghugas ng pinggan. Turuan nyo siya maglagay ng pagkain. Turuan siya magluto. Turuan siya magdisabay. Turuan siya maglaba, mga kapatid. Tapos, ipamulat nyo sa kanya na pag nag-a-apply ka, hindi ka kagad matatanggap. Sasabihin, tatawagan ka na lang, pero baliwala na yun. Lahat yan dapat niya matutunan para sa ganon, ikaw na magulang niya, alam mo na ito ang kulay ng mundo at pag itong itinuro mo, nakahanda ang anak mo sa mundo. Yan po ang tamang responsibility ng mga magulang. Ang mga agila, ganyan sila. They train their children because the eagles are responsible parents. Next, the eagles can fly and will fly above the storm if there's a storm. Okay? Tandaan nyo to, the only type of bird that will able to fly above the storm are the eagles. Nakakalipad sila sa ibabaw ng bagyo. Okay? They are not afraid. Para sa kanila, pag nakita nila may bagyo, uy, may bagyo. Akala nyo, may bagyo, natatakot ako. Ay, hindi. Pag may bagyo, sa kanila liliparin nyo, paangat, sasalubungin nila. Dahil gusto nila lumipad sila sa ibabaw na kung saan nasa ibaba yung mga bagyo. Ganyan po ang agila. Sapagkat sa ibabaw ng bagyo, nandoon yung sikat ng araw at nakakalipad sila. Okay? Ano ang nais imensahin nito sa atin? Alam niyo, pag may problema ka, you should be above your problem. Hindi ka dapat inaalipin ng problema mo, kundi ang problema mo ay inaalipin mo lang. Ang sitwasyon na dumadating sa buhay mo, dahil ikaw nga ay parang isang agila, hindi ka dapat natatakot harapin ito. At malalaman mo pala na ito mga problemang ito, akala mo malaki, yung pala maliit ka sa oras na kinaharap mo dahil lalong-lalo na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, meron kang matatawag na makapangyarihang banal na espiritu, kapangyarihan ng Diyos na siyang tutulong at gagabay sa iyo para malutas mo ang problema mo. Ang sabi sa John chapter 14 verse 1, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. Ang kinakailangan lang magtiwala ka. Okay? Ngayon, kung hindi ka nagtitiwala at may bagyo sa buhay mo, mababasa ka. Bakit? Hindi ka agila eh. Ang agila, hindi nababasa yan. Dahil yan, sinasalubong niya ang pinakamataas na ng level ng kalangitan na kung saan wala na yung bagyo. These are the only birds that can fly above the storm. And therefore, mga kapatid, as born-again Christian, be like the eagles. Gayahin mo ang agila. Nakakalipad sila sa ibabaw ng kalupaan, ng kaulapan, mga kapatid. Okay? At siguro ito na po yata yung pang-last. The desert eagles are in pain during molting. Ito po ay natutunan ko nung chinek ko siya. Sabi ko ba, oo nga. Yung molting na salita ay naririnig natin yan sa mga tandang at saka sa mga sabungero, di ba? Yung sinasabi, hawakan yung tandang, bakit? Siya ay naglulugon. Pag naglulugon, ang mga balahibo niya po ay natatanggal. Akala ko, ang mga tandang lang ang naglulugon or nagmomolting, M-O-L-T-I-N-G. Ito pala mga desert eagle po ay nagmomolting din. Okay? At malala ang kanilang molting sapagkat ang mga kuko nila natatanggal, ang beak po nila natatanggal din, yung tuka. Palibasa po ang mga desert eagle po sa desert nakatira. Okay? At pagkatapos po, naramdaman nila na parang masakit na yung kanilang katawan at dumadaan na sila sa pamigat na pagsubok. Ang gagawin po ng mga agilang ito'y lilipad sa pinakamataas na bundok at doon ay hahanap siya ng isang malaking bato at doon siya tutuntong. Habang tumutuntong siya doon, ay umiihip ang malakas na hangin sapagkat nasa itaas na taas siya. So malakas ang tulak ng hangin.
Doon po ay mararamdaman niya yung paglagas ng kanyang balahibo. Tapos habang nalalagas po ang kanyang balahibo ay ang kuko niya po ay natatanggal. Tapos yung katarata niya po, yung talukap ng mata niya ay natatanggal. At ang pinakamasakit sa lahat po, hindi yung natatanggal po yung parang plastic dito sa kanyang mata. Ang nagpapaluha sa kanya ay yung tatanggalin niya ang kanyang beak, yung kanyang kuko, yung kanyang tuka, mga kapatid. Okay? Mararamdaman niya na mamagana ito at kinakailangan ng palitan. Alam mo ninyo, part pala ng molting ng agila, pati ang tuka ay matatanggal. Okay? Dito po ay ihahampas niya po yung kanyang tuka sa bato at matatanggal po ito. Dito ho, severe pain, maluluha ho siya sa sakit. Pero hindi siya aalis sa bato na yun. Yun kasi ang kanyang pinanghahawakan habang hinihipan ho siya ng malakas na hangin. At doon ay maghihintay siya na kung saan pagkalipas ng isang panahon, tutubo ang kanyang mga kuko, tutubo ang kanyang tuka, magpapalit siya ng balahibo, at pagkatapos magtataglay siya ng panibagong kalakasan. Iyan ang sinasabi ng Isaiah chapter 40 verse 31. That those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ka-worship, bilang isang born-again Christian, alam ko may mga sitwasyon at pinagdadaanan ka na kung saan ikaw ay nahihirapan, na kinakailangan mong i-release ang lahat ng mga bagay na ito. Tumulad ka sa agila. Humanap ka ng isang bundok ng buhay mo, at yan ay walang iba kundi ang Diyos. Tumuntong ka sa ibabaw ng malaking bato. You sit upon the rock, and that rock is Jesus. At si Jesus, doon ka pumahinga sa piling niya habang nararamdaman mo yung pain ng pagtanggal ng mga balahibo at kuko kagaya ng agila. Pag may problema kang mabigat, kay Jesus ka kakapit. Bagamat dito, literal na bato ang tinutuntungan ng agila, pero bilang isang mananampalataya, ang batong panulukan natin ay walang iba kung hindi si Kristo. At pagkatapos, hayaan natin na sa magitan ng panalangin at pagbababad sa kabila ng mabigat na pressure na pinagdadaanan mo, nakakapit ka sa Panginoon. Huwag kang mag-alala. I-renew ng Lord ang iyong kalakasan at bibigyan ka ng panibagong balahibo, panibagong kuko, panibagong tuka na kagaya ng agila, at lilipad ka ulit bilang isang malakas na mananampalataya. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong tinalakay ngayong araw. Ang nais ko pong ipahayag dito ay yung ginagawa ng literal na ibon na ito, na agila. At ang kahulugan ng kanyang ginagawa ay dapat gawin natin sa larangan ng espiritual bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat malaki po ang maitutulong nito sa buhay natin, na tayo, parang mga agila, merong katangian na kung saan iba sa pangkaraniwang tao. Sana po napagpala kayo ng mensaheng ito na kung saan maunawaan ninyo, ganyan pala ang agila. At kaya pala binanggit ng Bible ang agila sapagkat ang katangian niya ay dapat ko din i-adapt sa buhay ko bilang isang born-again Christian. So mga kapatid, hanggang dito na lamang po ako. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito at sa mga susunod na video na akin pong ipapalabas.
Patuloy niyo pong subaybayan ang mga pag-aaral natin na magpapalago po ng ating pananampalataya. At hanggang dito na lamang po ako. God bless po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.